Sinasabi niyo po, even 2017 pa, meron ng reklamo yung mga residente. May mga petitions na po na na-file. Paano po nangyari? Hindi pinansin ng LGU? The petitions that were filed po started noong 2019. Pero during 2017 po, during the construction of the landfill, syempre po there were series of talks with the residents, LGU and the landfill operator. Tapos yung mga residente, they have been vocal po about their concerns. Yun nga po yung possible na baka mga moy. Tapos the situation kasi is yung mountain, hinuhukayan tapos pinapalitan ng basura. So they were concerned about that din po. And yun nga, and noong 2019, it started there until now. Pag nag-raise sila ng concern about the foul odor, kay may gagawing hakbang naman yung Prime, pero hindi siya sustainable. Like, it will only last for about 5 months to control the foul odor, tapos babalik naman ulit. Okay. Wala talagang sanction na ginawa yung DENR or SWMD. Okay, so 2019 po na i-file yung mga petition, may ginagawa namang aksyon, yun pong kumpanya na may hawak dito sa landfill, pero hindi enough. Kumbaga yung reklamo na idinadaing ng mga residente malapit dun sa area, still the same tungkol sa amoy, tungkol po sa kanilang tubig. Ms. Kay, ilan po yung residente na apektado dito base po sa inyong pag-aaral? Hindi po ako makakapagbigay ng number, but noong September 2024 po, about 150 plus na residents po yung nag-file ng petition. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!